Yes, Maraming nagulat. Only if you are at liberty to reveal, paano mong nalaman ahead of everyone, including mga seasoned na mga reporters at sa mga media men, na magre-resign si former Secretary Singson sa Independent Commission on Infrastructure? Ganito partner. Yung probably more than a week ago, I had a lunch with Norberto Gonzales. Okay. Dating sekretary rin, di ba? Dating secretary doon sa with attorney Luna, no? Kami tatlo nag-lunch kami doon sa Rockwell. Okay. Now when I arrived, I saw Babe Singson. He was in another table. Okay. So I waved to him. Then when I sat down, tumayo siya at nag-greet sa akin. Sino po kasama kung maaari niyong ma-reveal? Ang kasama niya, yung dating congressman. Doon, malami sila, mga 6 sila sa isang table. Okay. Kasama niya si former Congressman Bacani Okay. of Manila. Mm-mm. So, nung nag-greet siya, sabi ko, "Hi babes," ganyan. So we just casually talked. He sat down Okay. again to his table. Nung pauwi na ko, I said goodbye to him. He stood up and we started talking. Sabi ko, alam mo, babes, nag-file kami ng petition against ICI. Ayun, si yung sa Perdito atin. Pasio. Yes, oo. At saka si Attorney Luna. We want it declared unconstitutional. Sabi niya, o nga I have a problem Actually, Jing, magre-resign na ako Kaya pala. Sabi ko, kailan? Sabi niya, effective December. Sabi niya, I already filed, but I made it effective December. Ayun. Pero hindi Sabi pa ko, na-anunsyo bakit? ito noon because it caught everyone by surprise. Kasi, well, he was so candid and casual na parang wala na siyang gana talaga na magpatuloy. Seryoso. Nabanggit ba niya, Sir Jing, kung bakit gusto na niya mag-resign? Sapagkat ostensibly, ang sinasabi ay health reasons daw. Pero baka naman there's something more than meets Well, the eye. that's baloney, yung health reason. Because ang lakas-lakas ni Babes at his age is still strong as a bull, no? Sabi niya, paano kami pupunta sa gera? Wala namang ammunition. Ayun. Yun lang. So, in that sense, sabi niya, wala hindi sila nagkakasundo dahil doon sa transparency at maraming mga tinanakit doon sa Ayun, okay. Oo. Anyway, Sir Jing, as a seasoned politician as well as an insightful political analyst, ano sa tingin nyo ang magiging epekto nitong departure ni former Secretary Babe Singson from the ICI in terms of credibility and effectivity ng ICI? Well, una, the presence of Babe plays a deodorant to the ICI. Alam mo naman tayo, kaya tayo nag-file ng kaso dahil alam naman natin talagang walang saysay ang ICI. Oo. Para sa akin, the resignation of Babes has put the final nail in the coffin, so to speak. Kasi, alam mo naman, partner, you yourself, you're much aware na itong so-called independent is not really independent. It is dependent on the president. Diba? Lagi na rin namin kagaya nadidiscuss kahapon. yan Opo. Kagaya kahapon, Opo. nagmoro-moro doon. Pumunta si Charis. Sino Charis? Hindi ba entertainer yun? Singer yun Hindi, hindi. yun yata ang kamukha pala. Sorry, nagkamali ako. Sandro pala. Kayo talaga, Pumunta si sekretaryo. Sandro. Kala ko kasi nung nakita ko sa picture, pumunta si Charis, si Sandro pala yun. Ay, Uy, ganun? fan ako ni Charis, Lalo na nung hindi pa. Magkamukha sila?
Now that Not Secretary familiar. Paras, Congressman Paras is mentioned it, parang ano, pero that is the time na noong Charis Pempenko pa siya. Dati siya, di ba, Charis Pepenko. Oo. Naging lalaki na, naging Charis Tetenko na. Ay, grabe. Hindi ko napansin yun. Anyway, Hindi ko ano ba napansin. nangyari No, na sinasabi no. niyong moro-moro, Congressman? Dahil yan, nagsabi na itong ICI sa Senate that they will be transparent, that all their, Oo. hearings should be in public. Narinig ko yun. Nagbigay pa sila ng guidelines. Bakit may exception? Mukhang Yun lang. it's more, the exception is more the rule. Yes. Yun Bakit may lang. exception? Because At if I ang- recall it correctly, Congressman, sa dami ng pinatawag nila, isang beses lang sila nag-livestream. All the rest were conducted via executive session. Kaya nga doon pa lang, how do we know now na, halimbawa, itong ICI, yung lahat ng report nila, hindi naman diretso yan. Mhm. Dataan pa kay Marcos yan at re-reviewin kasi Ganun ba? it's under his control eh. Remember, he's the one who established that one. So, pwedeng sabihin ni Marcos, ay wag mo nang isama yan, wag mo nang isama ito, wag mo nang isama, or alisin mo itong mga ibang mga paragraph. So, Congressman, ewan ko kung ako lang nakakapansin ito. Ngunit napapansin ko na sa maraming mga visitation, site inspections, etc. ng ICI, ay laging kasama si Secretary Vince Dizon na Oo. as DPWH Secretary is an alter ego of the President. Sa inyo pong opinion, how does this impact on the supposed independence of the ICI? kaya nga, sabi nga ni Babes, dependent eh. So, at saka pinipili. Kasama nga si Vince, panay daldal, panay ganito, panay ganyan. Wala daw sasantuhin, pero bakit yung Ilocos Norte, sabi ni Manong Chavit Singson, was spared of their inspection. Ganun ba? 31 billion daw yung flood control projects doon eh. Oo, meron nga mga reports na allocable. Kaso nyo, nagkanda yung allocable, nagkanda loko-loko na yata. Sabi kaya kasi nga, Nakalokobol. na. kasi hindi natin alam kung anong pinag-usapan eh. Start pa lang, nakikita ko nga yung live stream ng proceedings, nag-request agad si Congressman Sandro through a letter that the proceedings be conducted behind closed doors. So, what is he afraid of? Kung talagang transparent siya, tapos after the hearing, in-interview siya, sabi niya, I have not done anything, there's nothing, pero bakit ka magtatago? Oo. Anyway, saan nangyayari po ngayon? Yan, yung mga dagok nitong ICI, as it were. Unang-una yung resignation ni Baguio Mayor Benjamin Magalong, and Opo. then yung impending resignation effective December 15 ni former Secretary Babes Singson. Anong tingin nyong endgame nito with the approval rating of the President at an all-time low of 21%? Anong tingin nyo? Do you think the ICI will be able to remedy this free fall in the approval and trust ratings of the President? Well, borrowing the words of a Pinklawan, full-blooded Liberal Party member by the name of my good friend Erice, it's dead in the water. Wala na. So useless na po itong Useless ginagawa na yan ninyo. kasi Ferdy, in the first place, everybody knows it's really a cover-up lang naman yan. It's to shield the President dahil he claims to be a whistleblower. Pero alam naman natin with the revelation of Saldico, paano naman iimbestigahan siya ngayon? Sabi ni Saldico, he accepted 25 billion, then another 56 billion. Paano naman imbestigahan ng ICI yon? Now, with the
with the loss of Babe Singson na medyo nakapagbigay ng konting credibility, wala na ngayong credibility. Tapos hindi pa nila maimbestigahan yung so-called mastermind kasi siyang creator ng ICI, ano nga naman talagang saysay niyan at the end of the day, di ba? Opo, Congressman, with the ICI dead in the water, so to speak, sabi ni the Minority Floor Leader Erice, sa tingin niyo po, ay pwede naman tayong umasa sa Blue Ribbon Committee to ferret out the truth? So far, with the Coratong Baleling Senator, I don't think... Patay tayo dyan. Former fugitive pa. Don't forget, former fugitive. Yeah. Sa tingin ko, hindi natin makukuha ang impartiality dahil paano naman yung isang chairman nakipag-meeting secretly with a witness. And after his meeting, he makes a conclusion that Marcos is not involved. Tapos nagtuturo siya ng mga underlings. Ano naman klaseng chairman yan? So, wala ring saysay ang Blue Ribbon. Ang inaasahan ko na lang yung brother ko na si Boying Rimulya. Ayoko na magsalita dyan. Saka na at hahaba usapan. Anyway, Congressman, anong last words niyo tungkol dito? Ano ba dapat gawin ng mga Pilipino para malaman ang katotohanan kung ICI ay kamote, BRC ay kamote? Anong gagawin po kaya? Sabi nga ni Pangulong Marcos, anong gagawin natin? Ay. Ang gagawin natin ay manawagan Kasi nag-sorry siya eh. Sabi niya, inamin na niya na may kasalanan siya sa mga Pilipino eh. Inamin na niya eh. Parang cancer na daw eh. Mayroong isang nag-comment doon sa paano naging cancer? Ikaw yung cancer. Nasa terminal ka na. So, ang panawagan na natin partner. Marcos, alis dyan Yun. Seditious daw. Sabi ni John Vic. Bawal yan, bawal kuya. Bawal. Dapat sana, kung idolo niya yung kapatid niya, kumuha siya ng abugasya para malaman niya kung ano yung meaning ng sedition. Okay. Alam ko si Congressman Jing, never magiging guilty yan ng sedition. Kung seduction pa, baaring maniwala ako. Pero sedition, never. Delikado tayo dyan. Delikado tayo, Ay, nako, Kuya Jing, pagbutihin ko ang bawal lang seduction. Kasi idolo ko si Ferdy Lagot tayo. Anyway, Congressman Yusek Sek, thank you very much for honoring our humble invitation for you to be in our show. Maraming salamat.